At ito muna, si Police Colonel Lambert Suerte, Provincial Director ng Benguet Police. Colonel Suerte, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po. Opo, kami po'y makikibalita pala kay dito sa natagpuan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Opo, nasa na po ngayon yung ano po niya, yung kanya pong labi, Director? Colonel? Opo, sa punerarya na po sa Tranquil Tranquil Saan po? opo, Tranquil yung pangalan ng punerarya Sa Tuba po. Opo. Sa Tuba po siya ngayon. Opo. May nakarating na po ba mga ano dyan? Kamag-anak o natawagan na po, Colonel? Opo, nakarating na po yung mister niya at mga anak niya. Nandyan na po. Opo. Opo. So ganito po kasi, kanina pong mga alas 12:30 po yan ang maiahon po doon sa Bangin, ano po, Colonel? Opo. Opo. Tama po. Opo, ano po ang na-autopsy na po ba? O may balak pa-autopsy si Jose Cabral? Kanina, ang alam ko, nag-decide na yung family niya na autopsy. Ano po? Colonel? Kanina, kausap ng Chief of Police, kausap ko lang kanina yung Chief of Police, ang sabi niya, willing na mag-autopsy na yung family niya. Opo. Kaya po natin itinatanong, Colonel, kasi di natin alam kung ano talaga ang buong storya po eh. Kahit yung driver po niya, hindi niya alam eh. Kasi iniwanan niya doon sa may tabing kalsada, bigla na lang nawala. Pagkatapos yung pala, nag-report siya sa police, nandun na si Yusek sa Bangin nung matagpuan po. So ano po ba ang lumilitaw sa investigasyon niyo po? Pwede niyo po ba sabihin sa amin kung ano po yung tinakbo po ng pag-iimbestiga niyo? Bakit po siya natagpuan doon sa 20 feet o to 30 feet na lalim po ng bangin dyan sa may Buod River, Colonel? Opo, base doon sa statement ng driver at sa investigasyon ng kapulisan natin. Oho. Kahapon, galing sila ng Manila. So, mga 10 a.m., pumunta sila doon sa park ng Pinon Road, pakyat, doon sa incident site. So, sabi daw niya, hinto muna sa gilid, tapos bumaba siya, kausap niya yung driver niya, bumaba siya, tapos parang akala ng driver nagpapahangin lang. Oo. Chine-check daw niya yung paligid. Pero doon sila sa may matalim na banan doon. Mm-hmm. So, may mga 12 o'clock, may dumating na nagpapatrolya na pulis. Mm-hmm. So, sinabihan sila na bawal po dyan. Baka mga-aksidente kayo, sabi ng pulis, umalis po kayo dyan. Mm-hmm. So, dahil may pulis na sumito sa kanila, umakyat din sila ng Baguio. Mm-hmm. Ngayon, nag-check-in sila sa Ayon Hotel. Mm-hmm. Then, kumain muna sila. Tapos, mga 2 p.m., sabi daw niya sa driver niya na papaulit tayo doon sa, sa pinaghintuan natin kanina. Opo. So, Pagkatapos, Colonel? bumalik sila ulit doon. Doon. Okay. Ngayon, pasto na sila na nandoon sa incident site. Oho. So, ang nangyari, sabi daw ni Madam na baba mo na ako rito. Ang gano'n usapan nila. Nagpaiwan. Paiwan na siya doon. Sabi daw niya sa driver na dito muna ako. Sige, paano ka muna dyan? Alis ka muna dito. Hanap ka muna ng dyan. Opo. Pustuhan mo. Opo. Ngayon, umalis yung driver. Mm-hmm. Pumunta doon sa gasoline station. Mm-hmm. So sabi naman niya na sinisilip niya si ma'am. Sinisilip niya kasi sabi niya, nakikita ko naman siya nung una, sabi niya. Mm-hmm. Sisilip na andun lang.
Nandun lang, Oo. nakaupo lang. Oo, siguro. Ano yung kinauupuan niya, Colonel? Ano po yun? Sino pong, sino po? Ano po yung Kinaupuan niyo? ano po yung inuupuan niya? Ni Kinaupuan niyo? Yusek Cabral. Sa gilid ng kalsada. Gilid kasi ng kalsada yun eh. Pero mataas, hindi malalim yung bangin. Opo, Papunta opo. sa ilog. Opo. Opo, wala bang ano doon? Walang mga tao doon, walang CCTV ron para makita natin kung ano Wala po. Wala Wala. pong mga ganun doon. Oo, talagang Oo, ano yun. madilim yung lugar. Madilim o Hindi naman, may ilaw. madilim paggabi. Paggabi, madilim talaga. Opo, nung panahon na iniwan niya, madilim po doon. Ni Hindi nung po, hindi driver. po. Ano pa lang yung nung iniwanan niya, Ano oras? mga 3, 2 Araw pa. to 3 a.m. Opo. Alas Pero 3 ng hapon. Oho. pinalitan niya ng alas 5. Oo. So, hindi na niya makita doon. So, ang assumption niya, akala niya, Oo. baka bumalik si ma'am doon sa pinag-check-inan nila na Hotel Hotel. Tokyo. Oo. So, umakyat siya. Oo. Ngayon, chinik niya doon sa hotel. Ay, wala naman. So, bumaba ulit siya. Inikutan niya ulit yung area. Opo. Nung hindi lang niya mahanapan talaga. Nag- Pumunta na sa isang Sa istasyon pulis. ng Oo. Baguio. Oo. So ang ibig sabihin, yun na, hinahanap na po siya kasama ng mga polis. May Opo. kasama pa yata ang mga taga-ano dyan Municipal Disaster Risk Reduction Office, ano po, para sila ang lumapag. Oo, nung bumaba doon. nakita na ng pulis, tinawagan na nila yung mga PSP, Oo. RMO, Para hanapin sa para baba. kunin na. Dahil Opo. nakita na ng pulis eh. Opo. So, hindi natin masabi dito sa pangyayaring ito, Colonel, kung yan po ay maaring, kung inatake sa puso, kung meron siyang sakit sa puso, o kung ano pa man ang kanyang sadyang ginawa, kaya siya nahulog doon. O nagpatihulog, sabihin na natin, ano po, Colonel Suerte. Wala pa ho tayo sa ganyan, ano po. Ngayon, meron po tayong tagubilin ang ombudsman na nagsabi, Office of the Ombudsman. Yun daw po mga belongings nito, yung mga ari-ari, mga dala-dala niya dyan, kasama yung cellphone ay i-secure. Nasaan po ngayon yung cellphone ni Yusek Cabral, Colonel? Opo. Yung mga hari-harian naman niya, pati yung sasakyan, na-turnover naman sa family niya. Opo. Sa family naman niya, opo. Nasa family na po, pero ang sabi, kasi kakailanganin daw po 'yan sa mga pag-iimbestiga, Colonel eh. Pero Opo. hindi nyo po hindi tinanganan ng PNP. Binigay Kinuha na nyo. naman ng statement yun, Kinuha na ng statement ng yung driver. Opo. Kinuha na na. Tapos, yung cellphone, hindi pa natin nakuha. Nasa family pa. Nasa family po. Anong sabi? Opo. Kasi yung nga po pinapasecure po 'yan baka kailanganin. So, i-turn over nyo muna sa pamilya. Lahat ng mga Opo. Ganun time. ganun muna. Opo. Sige po. So, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga dyan, Colonel. So, yung driver po, nasaan po naman ngayon? Nasa atin po, nasa PNP pa. Yung Nice pa yung statement niya. Opo. Yung cellphone po kasi ang sinasabi po i-preserve. Ibig sabihin wag papakialaman, wag bubuksan. Kahit po ang pamilya kasama doon sa sinasabing wag bubuksan, wag papakialaman. Baka may mabura, Colonel. Opo. Nabanggit niyo po ba sa ano 'yon, sa pamilya? Opo. Sabihan na po. Opo. Nasabi niyo po 'yon. So, opo. Yung driver po, nandiyan pa. Opo. Sige po. Yun lang po muna, Colonel. Salamat po at good morning po sa inyo. Ano po? Opo, si Police Colonel Lambert Suerte, mga kapuso, Provincial Director ng Benguet Police, ang ating pong nakausap.